Sapat ang supply ng tulong ng Department of Social Welfare and Development para sa mga residenteng naapektuhan ng Bagyong Christine. Katunayan, sinabi ni DSWD Secretary Rex Gatchalian, bago pa man dumating ang bagyo ay naka-preposition ang humigit kumulang sa 170,000 family food packs sa Bicol. Si Kenneth Pasyente ng PTV para sa Balitang Pambansa. Walang magugutom. Yan ang isa sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Department of Social Welfare and Development. Ito'y matapos maapektuhan ng severe tropical storm Christine ang higit 2 milyong residente. Kaya ang DSWD nakatutok sa pagkain ng mga biktima ng kalamidad. Makakaasa ho kayo na tuloy-tuloy po yan. Yan ang ating instruction ng ating mahal na Pangulo na walang pamilya o walang biktima ng kalamidad na to na magugutom. Tiniyak din ng DSWD na sapat ang tulong para sa ating mga kababayan na hinagupit ng Bagyong Christine, lalo na sa Bicol Region na napuruhan ng kalamidad. Bago pa man kasi pumasok ang bagyo ay naka-preposition ang humigit kumulang 170,000 na family food packs. Meron pang 121,000 na FFPs ang natitira at dinala na sa Bicol Region ang karagdagan pang 100,000 family food packs. Bago natin naramdaman yung epekto ng Bagyong Christine, ang national stockpile natin, ito yung mga family food packs na nakakalat sa lahat ng mga warehouses natin sa buong bansa, nasa kulang-kulang 2 million pieces. Ngayong umaga, I don't know if they can just flash the data, meron tayong 1.982600 million family food packs. Nabawasan mula kahapon hanggang ngayon kasi nagre-release na tayo. So we're ready. Sa katunayan, kausap ko kahapon si Mayor Legacion. The day before, kausap ko si Congressman El Rey Villafuerte. Kausap ko rin kahapon ng ating acting governor ng Albay, si Vice Governor Glenda. At ang assurance namin sa kanila, bagamat sila ang first line of defense, ang local government units, handang-handa ang pamalang nasyonal na i-augment o dagdagan ang kanilang mga supply. Kasado na rin daw ang ibibigay na tulong sa mga apektadong individual. Once mapasok na ng mga residente yung kanilang mga bahay after the storm at ma-realize nila yung extent ng damage, papasok ulit ang DSWD to extend financial assistance together with DSUD naman to repair, rehabilitate yung kanilang mga tahanan at ari-arian na maaring napinsala. Mahigpit na minomonitor ng Pag-asa ang isa pang low pressure area sa silangan ng Mindanao. Ayon sa Pag-asa, malaki ang tsansa na maging bagyo ito. Kaya ang DSWD, pinaghahandaan na ang posibleng epekto ng panibagong bagyo. We have stockpiles also in Mindanao and Eastern Visayas. Later on, we can share with you the graph that we pulled out a while ago. Those remain intact and we continuously produce goods out of our Cebu Processing Center. Kung matatanda natin, dalawa kasi yung repacking center ng bansa. Nasa Pasay yung tinatawag naming National Resource Center at nasa Visayas, nasa Cebu naman yung para sa Visayas and Mindanao. There are plans, part of the anticipatory action, to build one starting next year. The third one na ilalagay naman natin sa Caraga, nasa Butuan. That will serve the Mindanao and the eastern seaboard ng Visayas, Mindanao that's very prone to typhoon. Naka-red alert ang Office of the Civil Defense. Pinaplansya ng OCD ang mga kailangang rubber boat na dadalhin sa Bicol Region. Pagtugon ito sa prioridad ng Administrasyong Marcos Jr. na rescue operations. Iginiit ng OCD na sapat ang resources pero hamon pa rin ang taas ng baha sa ilang lugar. As we speak po, kinokolekta na po yung mga commitment din ni Secretary Teodoro through the J3 po. In fact, nakita ko na po yung listahan ng mga equipment. Meron din po tayong 17 air assets, no, na naka-preposition sa Villamor, naka-preposition sa Cebu, which are readily deployable, weather permitting, kasi we have to be sure din po that our pilots, our assets are safe. And yan po ay commitment and we are going to keep it. And as we speak po, nagdumadating na rin yung tulong sa Bicol. Una, sabi ko nga, yung galing sa Solcom, which is the area command nearest, yung jurisdiction niya po yung Bicol, and Region 8, which is the nearby region from Tacloban. Mula sa PTV, Kenneth Pasyente para sa Balitang Pambansa.